Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3001. Nahanap ko na kayo sa wakas. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Si Huang Feng ay hindi nakatutok sa pagpatay at pag-iwas sa panahon ng labanan. Sa halip, hinahanap niya ang mga commander ng mga kalyadong puwersa sa pamamagitan ng mga berdeng ilong na surot. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga taong iyon at pagpilayan ng kanilang command system ay makakamit nila ang tagumpay na may pinakamababang halaga ng pagkatalo. Gayunpaman, kitang-kita na ang mga commander ng mga kalyadong puwersa ay lubos na mapagbantay. Mula sa sandaling dumating sila, sinasadya nilang nagtago upang tulungan si Huang Feng. Kahit nasa tulong ng mga green-nosed bug, hindi agad nadiskubre ni Huang Feng ang kanilang mga trap. Gayunpaman, ang mga berdeng-nosed bug ay napakahusay. Maliit ang mga ito at may mabilis na bilis ng paglipad, kaya napakabilis nilang nakapag-imbestiga. Higit pa rito, medyo marami sila, kaya mabilis nilang hinanap ang buong lugar at sa wakas ay nakita nila ang mga taong hinahanap ni Huang Feng. Habang ang mga taong iyon ay nag-aalangan pa, nagkakasalungatan, at hindi sigurado kung paano haharapin si Huang Feng, natuklasan na sila ni Huang Feng at mabilis na tumungo. Sa tingin ko dapat nating ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya gamit ang mabibigat na armas. Nagagawa niyang umiwas minsan, pero hindi ibig sabihin na kaya na niya ito palagi, sabi ng isang tao sa command room. Gayunpaman, ang pag-atake ngayon ay hindi pumatay sa kanya, ngunit ito ay pumatay ng hindi bababa sa 100 tao sa aming panig. Kung patuloy kaming umaatake sa kanya at mabibigo na patayin siya, magdudulot lamang kami ng mas maraming kamatayan sa aming panig. Dapat tayong magpatuloy sa pag-atake kahit na mas maraming tao ang mamatay. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya nakakamatay? Hanggat siya ay nabubuhay, kalimutan ang 100, 1,000, o kahit 10,000 tao ay hindi sapat upang patayin siya. Panipi. Gayunpaman, hindi pa rin namin alam kung paano niya nagawang makaiwas sa pag-atake ngayon lang. Hindi rin namin alam kung paano siya nakakalayo. Sa mga ganoong sitwasyon, kung umatake kami ng padalos-dalos, napakababa ng tsansa ng tagumpay. I don't think so. His abilities might be beyond our expectation, but he's still a human. Humans have their limits. Maraming beses na namin siyang inatake, pero palagi na lang namin siyang nagagawang patayin. Kahit hindi siya tao pero robot, hindi siya pwedeng maging invincible. Tama, kailangan natin siyang atakihin ng lahat ng meron tayo. Kailangan natin siyang patayin kahit anong halaga. Panipi, sa command room, iba-iba ang opinyon ng lahat. Nadama ng ilan na dapat nilang ipagpatuloy ang pag-atake kay Huang Feng hanggang sa mapatay nila ito, habang ang iba ay nadama na ito ay walang silbi. Hindi nila kayang patayin si Huang Feng. Sa halip, magdudulot ito sa kanila ng matinding pagkalugi. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Binigyan sila ni Huang Feng ng matinding pressure. Kung maaari, lahat sila ay gustong patayin si Huang Feng. Gayunpaman, ang problema ngayon ay hindi nila naiintindihan si Huang Feng. Dati, akala nila ay tiyak na mapapatay nila si Huang Feng, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang nangyari. Tahimik ang namamahala sa pamilya Santans. Sa totoo lang, nakaramdam na siya ng kaunting kawalan ng pag-asa at panghihinayang sa kanyang puso. Nadama niya na ang desisyon ng kanyang pamilya na agawin ang mga mapagkukunan dito mula kay Huang Feng ay isang pagkakamali. Si Huang Feng at ang kapangyarihan sa likod niya ay lampas sa kanilang imahinasyon. Kung nasaktan nila si Huang Feng ngayon, kapag nakabawi na si Huang Feng, tiyak na magdurusa ang kanilang pamilya sa paghihiganti ni Huang Feng. Kapag dumating ang oras na iyon, ang kanilang pamilya ay kailangang magbayad ng napakasakit na halaga. Kung alam nila na napakalakas ni Huang Feng, hindi sana sila nagpadala ng fleet dito. Kung mahinahon nilang tinalakay ang pakikipagtulungan kay Huang Feng, maaaring may pagkakataon na magtagumpay. Gayunpaman, nagkamali sila ngayon ng desisyon. Ang dahilan kung bakit nila ginawa ang desisyong ito ay malinaw na dahil mali ang paghuhusga nila sa lakas ni Huang Feng at sa kapangyarihan sa likod niya. Sa partikular, ang kanilang paghatol sa lakas ni Huang Feng ay ganap na mali. Naramdaman nilang lahat na hindi kayang harangin ni Huang Feng at ng kapangyarihan sa likod niya ang pag-atake ng napakaraming puwersa.
Ngayon, tila mali ang ideyang ito. Sa katunayan, mahinang naramdaman ng taong namamahala sa pamilya ng Santans na marahil ay talagang harangin ni Huang Feng ang pag-atake ng mga opisyal na puwersa ng dalawang superpower at ipagtanggol ang lugar na ito. Bagamat ang bagay na ito ay tila hindi maisip, naisip din nila na hindi mapipigilan ni Huang Feng ang pag-atake ng napakaraming puwersa. Pero ngayon, hindi ba hinaranggan ito ni Huang Feng? Sa makatuwid, maaaring hadlangan din ni Huang Feng ang pag-atake ng dalawang superpower. Kung tutuusin, kahit na gustong-gusto ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower ang planetang ito, hindi nila maaaring i-invest ang lahat ng kanilang lakas at lakas dito dahil mayroon silang mas malakas na kalaban, at iyon ang isa't isa. Nang salakayin nila ang planetang ito, kailangan pa rin nilang maging maingat sa isa't isa. Naging imposible para sa kanila na ituon ang lahat ng kanilang enerhiya kay Huang Feng. Bagamat ito ay maliit na bahagi lamang ng kanilang enerhiya, hindi pa rin ito maharangan ng mga tao ng ibang puwersa. Gayunpaman, ngayong si Huang Feng at ang puwersang nasa likod niya, mahinang naramdaman ng kinauukulan na marahil ang pag-unlad ng bagay ay higit pa sa inaasahan ng maraming tao. Kung ganoon talaga sa huli, baka mabigla ang marami na malaglag ang panga. Bulong sa sarili ang namamahala sa pamilya Santans habang hindi niya namamalayan na tumingala sa monitor. Tapos, natigilan siya. Sa pamamagitan ng monitor, nakita niya na si Huang Feng ay papunta talaga sa kanila. Bagamat malayo pa ang pagitan nila, tila may napakalakas na layunin si Huang Feng. Siya ay kumawala mula sa pagpigil ng mga tao sa kanyang paligid at buong lakas na sumugod sa direksyong ito. Ito ay masama. Baka natuklasan niya tayo. Dapat natin siyang patayin sa lahat ng paraan. Bulalas ng namamahala sa pamilya Santans. Napatingin din sa screen ang iba sa command room. Gayunpaman, nagkaroon sila ng ibang conclusion mula sa kapitan ng pamilya Santans. Paano niya tayo nadiskubre? Buti na lang nagtago kami. Imposibleng matuklasan niya kami. Panipi, tama, tumatakbo lang siya sa direksyong ito. Hindi ibig sabihin na nadiskubre niya tayo. Napakalayo niya sa atin ngayon, at walang tao sa paligid natin. Paano niya tayo matutuklasan? Bagamat inamin ng lahat na ang lakas ng pakikipaglaban ni Huang Feng ay napakalakas, hindi pa rin sila naniniwala na matutuklasan niya sila sa ganoong kalayuan. Bago ito, alam nila na si Huang Feng ay tila may napakalakas na kakayahan sa pagbabantay, kaya't maingat silang itago ang kanilang kinaroroonan sa simula. Napakagandang trabaho nila at hindi nila binigay ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, hindi sila naniniwala na matutuklasan sila ni Huang Feng, lalo na sa ganoong kalayuan. Mali ba ang hula ko? Ang kapitan ng pamilya Santans ay tumingin sa figure ni Huang Feng sa screen at nagsimulang pagdudahan ang kanyang paghatol. Dahil ba sa sobrang takot niya sa kanya ay naiisip niya ang mga ganoong bagay? Pero bakit malakas ang kutob niya na papunta siya dito? Kabanata 302, kahit anong mangyari, kailangan natin siyang patayin. Masyado siyang malaking banta, kasama niya, walang paraan na manalo kami. Kaya, kahit ano pa ang presyo, kailangan natin siyang patayin. Sabi ng kapitan ng pamilya Santans. Bagamat naramdaman niya na maaaring siya ay masyadong kinakabahan at naisip na darating si Huang Feng para sa kanila, naramdaman pa rin niya na dapat nilang patayin si Huang Feng sa lahat ng bagay. Si Huang Feng ay hindi lamang pinuno ng kabilang partido, ngunit siya rin ang pinakamalakas na tao sa kabilang panig. Sa makatuwid, kung gusto nilang manalo sa labanang ito, kailangan nilang patayin si Huang Feng. Kung hindi namatay si Huang Feng, hindi sila mananalo. Kahit na ang iba ay hindi sumang-ayon sa kanyang sinabi, lahat sila ay sumang-ayon na patayin si Huang Feng. Ito ay dahil naramdaman din nila ang napakalaking banta na ginawa ni Huang Feng. Ang banta na si Huang Feng lamang ang nagdulot sa kanila ay mas malaki kaysa sa pinagsamang banta ng lahat ng iba pa. Sa makatuwid, si Huang Feng ay kailangang mamatay. Pagkatapos nito, muling pinakilos ng lahat ang kanilang firepower at itinuon ang posisyon ni Huang Feng para maglunsad ng malakas na pag-atake. Sa mga armas na ginamit sa pagkakataong ito, may iilan pa nga na maaaring mag-lock sa target. Sa pagkakataong ito, determinado silang patayin si Huang Feng. Boom! Bagamat patuloy na gumagalaw si Huang Feng, ang kanyang katawan ay tinamaan pa rin ng hindi mabilang na mga pag-atake. Biglang bumangon ang makapal na ulap ng alikabok at usok, na hamarang sa paningin ng lahat ng nasa command room.
Sa pagkakataong ito, walang nagsabi na tiyak na mapapatay nila si Huang Feng. Sa halip, napabuntong hininga silang lahat at tumingin sa screen, naghihintay na lumabas ang mga resulta. Dapat kaya na nila siyang patayin this time, di ba? Lahat ay nag-isip at nagdasal. Nakita na lang nila na nang tatama na kay Huang Feng ang mga bala at bala, hindi sila iniwasan ni Huang Feng. Sa ganoong kalayuan at sa napakabilis na bilis ng paglipad, ang posibilidad na matamaan si Huang Feng sa pagkakataong ito ay napakataas. Gayunpaman, dahil sa nakaraang insidente, kahit na iniisip ng lahat na dapat nilang matamaan si Huang Feng sa pagkakataong ito, hindi sila ganap na nagtitiwala. Sa halip, hinintay nilang lumabas ang resulta. Unti-unti, nagsimulang kumalat ang usok at alikabok, at unti-unting bumabalik ang paningin ng lahat. Nagsipagtayuan ang lahat at nagtinginan. Isa pang malalim na bunganga ang lumitaw. Ang bunganga na ito ay mas malaki pa kaysa sa nauna. Ito ay nagpakita na ang firepower na ginamit sa oras na ito ay mas mabangis kaysa sa nauna. Marami ring mga bangkay sa loob at paligid ng bunganga. Sa isang sulyap, ang mga bangkay na ito ay pawang nasa gilid nila. Ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanilang mga tao sa paligid ni Huang Feng. Sa makatuwid, normal para sa mga taong ito na madamay. Gayunpaman, hanggat kaya nilang patayin si Huang Feng, sulit ito kahit gaano pa karami sa kanila ang namatay. Ang problema ngayon ay kung patay na ba si Huang Feng o hindi. Kung si Huang Feng ay namatay ayon sa gusto nila, kung gayon ito ay napakabuti. Sulit ang pagkamatay ng mga taong nasa kanilang panig. Kung si Huang Feng ay hindi namatay, ang mga tao sa kanilang panig ay namatay ng walang kabuluhan. Bukod dito, ipinakita rin ito na masyadong makapangyarihan si Huang Feng. Dalawang ganoong kabanggas na pag-atake ang hindi kayang pumatay sa kanya. Hindi alam ng lahat kung paano siya papatayin. Matapos mawala ang usok, nagsimulang gumana ang drone, na nagbibigay ng paningin sa lahat ng nasa command room para mahanap nila ang katawan ni Huang Feng. Hindi. Sinuri ng lahat ang paligid ng malalim na hukay. Gayunpaman, hindi pa rin nila mahanap ang katawan ni Huang Feng. Sa puntong ito, nagsimulang lumubog ang puso ng lahat. Hindi kaya nila kayang patayin siya sa pagkakataong ito. Bagamat ayaw nilang aminin ito, tila ito ang kaso. Noon, ngayon ay isang mabigat na problema ang inilagay sa harap nila. Paano nila mapapatay si Huang Feng? Hindi lamang naiwasan ni Huang Feng ang pangangaso, ngunit maaari rin niyang pumatay ng mga tao. Bukod dito, ang bilis ng pagpatay ng mga tao ay hindi naman mabagal. Kung hindi nila mapatay si Huang Feng, ang kanilang pagkatalo ay sandali na lamang. Gayunpaman, bago sila makaisip ng paraan upang malutas ang problemang ito, ang mga tao sa command room ay nakatanggap ng panibagong sigaw para sa tulong mula sa ibang lugar. Ang lugar kung saan medyo malayo ang sigaw na ito sa pagsabog kanina lang. Gayunpaman, pagkatapos ng nakaraang insidente, nang marinig ng lahat ang paghingi ng tulong, ang unang taong naisip nila ay si Huang Feng. Kaya naman, agad nilang pinaikot ang drone para magpadala ng signal. Tama nga, sa imaheng ibinalik, nakita nilang muli ang pamilyar at nakakatakot na figure. Huang Feng. Si Huang Feng ay talagang hindi patay. Bukod dito, malayo ang nilakad niya at pumapatay pa rin ng mga tao sa kanilang panig. Ito ay katulad ng nakaraang sitwasyon. Kung may kakaiba man, mas malapit sa kanila si Huang Feng sa oras na ito. Mas malapit ang distansya. Biglang nabigla ang lahat. Dati, nang sabihin ng namamahala sa pamilya Santans na natuklasan sila ni Huang Feng, hindi nila gaanong pinansin. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagtago ng husto, at si Huang Feng ay malayo sa kanila. Hindi sila naniniwala na matutuklasan sila ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon, ang kanilang mga iniisip ay nayanig dahil si Huang Feng ay talagang naglalakad sa ganitong paraan. Bagaman maaaring hindi niya natuklasan ang mga ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan na siya ay palapit ng palapit sa kanila. Hindi naman talaga siya pupunta para sa atin, di ba? May nagsabi sa hindi tiyak na tono. Hindi, imposible iyon, sabi ng isa pang tao. Sabi ng isa pang tao, pero makikitang kinakabahan din at natatakot ang mukha nito. Bagamat sinabi niyang imposible, siguradong may ganoong ideya sa kanyang puso. Kung talagang darating siya para sa atin, ano ang dapat nating gawin? May nagtanong.
Ito ay isang problema na kailangan nilang isaalang-alang ngayon dahil bagaman hindi sila sigurado, posible talaga. Maaaring talagang darating si Huang Feng para sa kanila, kaya kailangan nilang isaalang-alang ang problemang ito ng maaga. Patuloy na dagdagan ang intensity ng pag-atake. Bukod pa rito, mag-set up ng mga bomba sa labas ng ating command room. Kung maglakas loob siyang lumapit, pasabugan siya. Mahinahong sabi ng namamahala sa pamilya Santans. Sa oras na ito, ang iba ay natatakot at nag-aalala pa rin na darating si Huang Feng para sa kanila. Gayunpaman, nalampasan na niya ang yugto ng pag-aalala at takot. Kanina pa siya nag-aalala at natatakot, kaya sa mga taong naruroon, siya ang pinakakalma. Oo, gawin natin iyan. Namulat ang iba. Ngayon, hindi lang nila kailangang isipin ang tungkol sa pagpatay kay Huang Feng, ngunit kailangan din nilang isipin ang tungkol sa pagprotekta sa kanilang sarili. Ayaw nilang mamatay dito. Bawat isa sa kanila ay may ilang katayuan sa kani-kanilang mga pamilya, at marami pa ring magagandang araw ang naghihintay sa kanila. Paano nila nagagawang mamatay dito? Pagkatapos, isa-isang ipinasa ang mga order. Ang mga sundalong nasa ilalim nila ay abala muli, at ang kanilang target ay si Huang Feng pa rin. Kabanata 3003. Si Huang Feng ay talagang patungo sa direksyon ng command room. Matapos kumpirmahin ang lokasyon ng command room ng magkasanib na puwersa sa pamamagitan ng mga berdeng slug, lumiretso siya dito. Kahit na nakatagpo siya ng ilang problema sa daan, hindi nito binago ang isip ni Huang Feng. Alam na alam ni Huang Feng na hanggat hindi niya papatayin ang mga commander ng iba't ibang puwersa, wala itong silbi kahit gaano pa karaming sundalo ang kanyang napatay. Maliban na lang kung papatayin niya ang lahat ng mga sundalo, magiging walang kabuluhan kahit gaano pa karami ang napatay niya. Hanggat pinapatay niya ang mga commander, magagawa niyang paralisahin ang kanilang command system. Saka lamang mawawala ng utos at suporta ang mga sundalo. Sa kanya lang sila mapipilit na sumuko. Saka lamang niya matatapos ang labanan sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, gaano man kahirap at delikado ang paglalakbay, walang intensyon si Huang Feng na sumuko. Nakikita ng lahat sa command room ang determinasyon ni Huang Feng. Noong una, inakala ng ilang tao na hindi darating si Huang Feng para sa kanila. Gayunpaman, habang palapit ng palapit si Huang Feng sa kanila at naging mas malinaw ang kanyang ruta, mas nakatitiyak sila na darating si Huang Feng para sa kanila. Matapos kumpirmahin ang layunin ni Huang Feng, ang mga taong ito ay natural na hindi maupo at maghintay sa kamatayan. Sa makatuwid, sinunod nila ang mga tagubilin ng kapitan ng pamilyang Santans at nagsagawa ng mahigpit na deployment, na nagbabalak na patayin si Huang Feng sa kalagitnaan. Gayunpaman, nang makita nila si Huang Feng sa pamamagitan ng monitor at nakitang walang makakapidyaw sa kanya, naunawaan nila na ang lakas ni Huang Feng ay higit pa sa kanilang inaasahan. Kung gusto nilang patayin si Huang Feng at tiyakin ang kanilang sariling kaligtasan, kailangan nilang magsagawa ng iba pang kaayusan. Ang kaayusan na ito ay upang magtanim ng mga bomba sa paligid ng lugar kung saan sila naruroon. Talagang sigurado sila na darating si Huang Feng para sa kanila. Dahil alam na nila ang ruta ni Huang Feng, natural na hindi nila bibitawan ang pagkakataong ito na magtanim ng ilang mga bitag sa daan na tiyak na madadaanan ni Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay nagpaunawa sa lahat na ang mga normal na bitag ay hindi makakapatay kay Huang Feng. Tanging maingat na inilatag at makapangyarihang mga bitag lamang ang maaaring pumatay kay Huang Feng. Kaya naman nagtanim sila ng napakaraming bomba sa paligid ng command room. Sa pagkakataong ito, siguradong patay na siya. Bulong ng isang commander ng isa sa mga puwersa sa kanyang sarili habang pinapanood si Huang Feng na papalapit sa kanila sa monitor. Tama, kahit gaano pa siya kalakas, alam na natin ang ruta niya in advance at nag-ayos na ng maaga. There's no way he can survive, another person said. Speaking of which, itong si Huang Feng ay talagang malakas. I've lived for so many years, but I've never seen such strong person. Sayang ang pagpatay sa kanya ng ganun-ganun lang. Kawawa naman, tingnan mo ang poster ni Huang Feng. Kung hindi natin siya papatayin, tiyak na papatayin niya tayo. Sa oras na iyon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pumunta, sayang naman. Panipi, totoo yan. There's no lack of talents in this world. Bagamat malakas itong Huang Feng, hindi natin siya magagamit. At saka, malaki ang banta niya sa atin.
Tama lang na patayin siya. Sa sandaling iyon, kinilala ng lahat ang kakayahan ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil sa mga benepisyong kasangkot, sila ay nasa magkasalungat na panig ni Huang Feng. Nasa sitwasyon na ngayon ang magkabilang panig kung saan isa lamang sa kanila ang makakapagpahinga. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, kahit nakilalanin nila ang kakayahan ni Huang Feng, hindi nila ito maaaring pabayaan. Kung gagawin nilang mahirap ang mga bagay para sa kanilang sarili. Habang mas kinikilala nila ang kakayahan ni Huang Feng, mas kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang patayin si Huang Feng. Sa makatuwid, walang nang ahas na maliitin ang diskarte ni Huang Feng. Naglagay sila ng maraming bomba sa paligid ng kanilang command center para pigilan si Huang Feng na makapasok. Tiyak din silang sapat na ang gayong mga pagsasaayos para maalis si Huang Feng. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kakayanin ang mga ganoong kaayusan. Gayunpaman, iyon ba talaga ang nangyari? Sa katunayan, pagkatapos na matukoy ni Huang Feng ang lokasyon ng mga commander, naglagay siya ng maraming berdeng ilong na bulate sa paligid nila upang pigilan sila sa paglipat. Kung iyon ang kaso, maaari niyang matukoy ang lokasyon ng mga taong iyon sa unang lugar. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay hindi naisip ng mga taong iyon na lumayo pagkatapos malaman na darating siya. Sa halip, gusto nilang maglagay ng mga bitag para patayin siya. Matapos itong makita, ninisyon lamang ni Huang Feng. Akala ba nila sa lupa lang siya nakakapasok sa paligid nila? Kung ganoon nga, nakatadhana silang madismaya. Hindi pa ganap na naipapakita ni Huang Feng ang kanyang mga kakayahan. Sa isip niya, ang pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang mga kaaway ay ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Sa makatuwid, bago iyon, hindi niya naisip na ibunyag ang kanyang buong lakas. Kahit nasa harap ng napakalakas na pinagsamang hukbo, wala pa ring intensyon si Huang Feng na ipakita ang kanyang buong lakas. Sa makatuwid, kahit na sinusubaybayan ng mga taong iyon ang mga galaw ni Huang Feng, hindi pa rin nila alam ang tunay na lakas ni Huang Feng. Akala nila ay walang kapintasan ang kanilang mga kaayusan, ngunit sa totoo lang, sa ilalim ng maingat na mga mata ni Huang Feng, hindi sila naiiba sa isang biro. Siyempre, hindi alam ng mga taong iyon na ang lahat ng kanilang mga pagsasaayos ay natapos sa ilalim ng pangangasiwa ni Huang Feng. Sa kanilang palagay, sila lamang ang sumusubaybay sa bawat kilos ni Huang Feng. Mabilis pa rin ang paggalaw ni Huang Feng, kaya imposibleng mapansin niya ang kanilang mga kilos. Sa makatuwid, sa simula pa lang, napagdesisyonan na ang kinalabasan ng kanilang mga aksyon. Habang unti-unting lumilipas ang oras, palapit ng palapit si Huang Feng sa command room. Lalong kinakabahan ng lahat sa command room. Bagamat sigurado sila na walang problema sa kanilang pag-aayos at kaya nilang patayin si Huang Feng, matapos makita ang hindi magagapi na momentum ni Huang Feng, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding pressure sa kanilang mga puso. Maaari ba talaga nilang harangan ang mga pag-atake ni Huang Feng at patayin si Huang Feng? Don't worry, foolproof ang paghahanda natin. Siguradong papatayin natin si Huang Feng. Kinakabahang sabi ng isang kinatawan ng isang puwersa. Hindi alam kung inaaliw ba niya ang sarili niya o ang iba. Sa madaling salita, nang sabihin niya ito, siya ay labis na kinabahan at ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi maayos. Tama, siguradong mapapatay natin siya. Pumayag naman ang isa pang tao. Sa oras na ito, maaari lamang silang umasa na ang kanilang mga pagsasaayos ay maaaring pumatay kay Huang Feng dahil sa oras na ito, si Huang Feng ay napakalapit sa kanila. Sa oras na ito, kahit na gusto nilang tumakas, huli na ang lahat. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay dito. Alinman sa namatay si Huang Feng sa ilalim ng kanilang bitag, o namatay sila sa mga kamay ni Huang Feng. Walang ibang posibilidad. Kabanata 3004. Lahat ng nasa command room ay nakatingin kay Huang Feng na palapit ng palapit. Maging ang commander mula sa pamilya Santans ay mukhang lubhang kinakabahan. Bagamat pinaalalahanan na niya ang lahat na mag-set up ng maaga, pagkatapos makita ang serye ng malalakas na pagtatanghal ni Huang Feng, hindi na siya sigurado. Sana magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Kung hindi natin magagawa, mamamatay tayong lahat dito. Naisip ng commander ng pamilya Santans sa sarili. Bagamat gusto niyang patayin si Huang Feng, hindi siya sigurado matapos makita ang makapangyarihang pagganap ni Huang Feng. Sa makatuwid, habang ang lahat ay nakatingin sa monitor,
lihim niyang itinala ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa planetang ito sa kanyang tala ng trabaho. Itinala niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa planetang ito, lalo na ang bahagi tungkol kay Huang Feng. Ni-record niya ang lahat ng walang nawawalang isang detalye. Pagkatapos, sa pamamagitan ng aparato ng komunikasyon, na-save niya ang kanyang naitala at nag-set up ng isang automatikong misyon sa paghahatid. Kapag siya ay namatay, ang nilalaman na kanyang naitala ay automatikong ibabalik sa kanyang pamilya. Magbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa planetang ito at kay Huang Feng, para magkaroon sila ng higit pang mga pagsasaalang-alang kapag binalak nilang salakayin ang planetang ito. Kung iyon ang kaso, magiging makabuluhan ang kanyang mga tala. Sana maibabalik ko ang record na ito sa aking sarili at hindi automatiko, naisip ng commander mula sa pamilya Santan sa kanyang sarili. Siyempre, ayaw niyang mamatay dito. Mas mainam kung maaari niyang personal na ibalik ang impormasyong ito sa halip na automatikong ipadala ito pabalik. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya si Huang Feng na papalapit ng papalapit, lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Siguro hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa aking planeta. Kung ganun, tama ba o mali na pumunta ako dito? Hindi maiwasang mapaisip ng commander mula sa pamilya Santans. Gayunpaman, ang naturang tanong ay nakatadhana na walang sagot. Hindi susuko ang kanyang pamilya sa planetang ito dahil napakalaking benepisyo ang makukuha rito. Kaya naman, pumayag man siya o hindi, kailangan niyang pumunta rito. Sa makatuwid, ang tanging hiling niya ngayon ay lisanin ang lugar na ito ng buhay at bumalik sa kanyang sariling planeta. Gayunpaman, ang gayong pagnanais ay tila medyo mahirap matupad. Masasabing sa command room, siya ang pinakamapuyat at pinakapesimista. Gayunpaman, sa puntong ito, nagawa na nila ang kailangan nilang gawin. Ang tanging natitira ay maghintay para sa huling resulta. Hindi nagtagal ay dumating si Huang Feng sa harap ng command room. Ang mga taong humahabol sa kanya ay hindi man lang nakasabay sa kanyang bilis at naiwan sa malayo. Sa oras na ito, kailangan lang niyang harapin ang ilang security personnel sa paligid ng command room at ang mga bitag at bomba na itinakda ng maaga ng lahat sa command room. Sa sandaling makita nila si Huang Feng, ang mga security personnel sa paligid ng command room ay nagkusa na upang salakayin si Huang Feng nang walang anumang utos mula sa iba, na gustong patayin siya. Lahat ng nasa command room ay kinakabahang pinanood ang eksenang ito. Upang matiyak ang privacy ng kanilang kinaroroonan, hindi sila nag-ayos ng napakaraming security personnel sa paligid ng command room upang hindi maakit ang atensyon ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang kanilang maingat na mga aksyon ay walang gaanong epekto. Natuklasan pa rin ni Huang Feng ang kanilang pag-iral. Sa oras na ito, ang maliit na bilang ng mga security personnel sa kanilang paligid ang naging kahinaan nila. Kapag nalagpasan ni Huang Feng ang depensa ng mga tauhan ng seguridad, sila ay nasa panganib. Huwag kang mag-alala, ang mga taong nagbabantay sa command room ay pawang mga elite. Gaano man kalakas si Huang Feng, hindi magiging madali para sa kanya na patayin ang mga taong ito. Tama, kahit napatayin niya ang mga taong iyon, talagang imposibleng madaanan niya ang mga pananambang at bitag na iyon. Lahat ng tao sa command room ay sobrang kinakabahan sa oras na ito. Sa totoo lang, sa mga oras na ito, wala silang masyadong pag-asa para sa mga security guard sa paligid ng command room. Bagamat ang mga taong iyon ay talagang ang pinakamahusay sa pinakamahusay, si Huang Feng ay nakapatay ng maraming tao sa daan, at marami rin ang mga elite sa kanila. Ang mga elite na sundalong iyon na napakalakas sa kanilang mga mata ay hindi makatiis kahit isang suntok ni Huang Feng. Sa makatuwid, maaaring hindi mapigilan ng mga sundalong Jingru sa paligid ng command room si Huang Feng. Ang tanging maaasahan lang nila ngayon ay ang mga bomb traps sa paligid ng command room. Dahil sa paalala ng commander ng pamilya Santos, maaga silang nag-set up ng mga bomb traps. Sa oras na dumating si Huang Feng, nakapag-set up na sila ng maraming bomba. Ang lakas ng mga bombang ito ay napakahusay na kapag nakalapit na si Huang Feng, tiyak na masasabog siya. Habang iniisip ito ng lahat, nagsimula na ang labanan sa labas ng command room. Si Huang Feng ay hindi pa rin mapigilan gaya ng nakita nila noon. Ang mga tao sa kanilang panig ay nalaglag sa kanilang mga paa. Hindi nila napigilan ang kanyang mga pag-atake at nagdusa ng mabibigat na casualty. Si Huang Feng ay walang awa din.
Bilang resulta, hanggat ang mga tao sa kanilang panig ay nakipaglaban kay Huang Feng, sila ay mamamatay o masasaktan. Masugatan man sila ay tiyak na masusugatan sila ng malubha, ang uri na magdudulot sa kanila ng pagkawala ng kakayahang lumaban sa isang iglap. Nang makita ang sitwasyong ito, tumahimik ang lahat sa command room. Umaasa pa rin sila na ang mga sundalong panseguridad sa paligid ng command room ay magagawang harangin ang mga pag-atake ni Huang Feng. Gayunpaman, lumabas na ang mga elite ng mga elite ay hindi naiiba sa mga taong iyon noon. Nang kaharap si Huang Feng, natalo pa rin sila sa unang pagpindot. Wala silang silbi laban sa kanya. Lahat ng tao sa command room ay nasa sobrang masamang mood sa oras na ito. Walang posibilidad na makatakas sila, at ang tinatawag na mga elite ay hindi makapagbigay sa kanila ng malaking pakiramdam ng seguridad. Ang tanging maaasahan lang nila ngayon ay ang mga bomb traps na dati ay nakaayos sa paligid ng command room. Ang mga bomb traps ay dapat na gumana, tama. Ang bawat isa ay nag-iisip ng may kawalang katiyakan sa kanilang mga puso. Kung noon pa man, siguradong sigurado sila sa resultang ito. Gayunpaman, ngayong nakita nila nang malapitan ang lakas ni Huang Feng, hindi na sila gaanong kumpiyansa. Ang mayroon sila ngayon ay hindi pagtitiwala, kundi panalangin. Ipinagdasal nila na ang mga bombang iyon ay makapatay kay Huang Feng dahil ito na ang kanilang huling garantiya. Kung hindi gagana ang mga bombang ito, mamamatay lamang sila sa mga kamay ni Huang Feng. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi gustong mamatay. Kung ayaw nilang mamatay, ang tanging magagawa nila ay patayin si Huang Feng. Kung tutuusin, nasa sitwasyon sila ngayon na hindi sila magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Kabanata 305. Habang kinakabahan ang lahat, pinatay na ni Huang Feng ang lahat ng mga gwardya sa labas ng command room. Sa oras na iyon, ang iba pang mga sundalo ng magkasanib na puwersa ay napakalayo. Ito ay karaniwang imposible para sa kanila na makarating doon sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, wala silang nakakatakot na bilis ng paggalaw ni Huang Feng. Dumating na ang pinaka-tense na sandali. Nakatingin ang lahat sa monitor at nagtaas ng tenga, umaasang marinig ang tunog ng pagsabog ng bomba. Gayunpaman, labis na ikinagulat nila ang sumunod nilang nakita kaya napabuka ang kanilang mga bibig. Nakita nila na parang may X-ray vision si Huang Feng. Kitang-kita niya ang mga bombang nakabaon sa ilalim ng lupa at sa mga nakapalibot na gusali. Naglakad siya sa gitna ng minefield. Matapos maglakad ng napakalayo, wala siyang pinasabog ni isang bomba. Paano naging posible yun? Lahat ng nasa command room ay pinanood ang eksenang ito habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Gayunpaman, ito ay nangyayari sa harap nila. Si Huang Feng ay nasa pasukan na ng command room, ngunit hindi pa rin siya nasaktan. Paano niya nalaman na may mga bomba sa entrance ng command room? Paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon ng mga bombang iyon? Ang lahat ay napuno ng pagdududa. Kailangang malaman ng isa na kahit sila ang nag-set up ng mga bomba, hindi nila alam ang lokasyon ng bawat bomba dahil makapal ang pagkakaayos ng mga bomba. Ngayon na hiniling sa kanila na maglakad sa may minefield, sa pangkalahatan ay imposible para sa kanila na hindi nasaktan tulad ni Huang Feng. Mas malamang na pasabugan nila ang mga bomba pagkatapos gumawa ng ilang hakbang at mamatay ng walang kumpletong bangkay. Gayunpaman, ginawa ni Huang Feng ang hindi nila magagawa. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Hindi lamang si Huang Feng ay katawa-tawa na malakas, ngunit nagawa rin niyang maiwasan ang mga bomba. Ito ay napakahirap tanggapin. Boom! Habang gulat na gulat pa rin ang lahat, dumating na si Huang Feng sa pasukan ng command room. Pagkatapos, nakita ng lahat na sinuntok ni Huang Feng ang pinto ng command room sa pamamagitan ng monitor. Ang pinto na gawa sa halwang metal ay nanginginig ng marahas ng 2 beses sa ilalim ng matinding pag-atake ni Huang Feng. Ang isang bahagi ng ibabaw ay may ngipin pa. Ganyan ba talaga kalakas si Wu Fan? Hindi kaya kahit ganoong pinto ay hindi siya mapigilan. Hindi siya dapat makapasok. Ang pintong ito ay gawa sa maraming uri ng halwang metal at hindi masisira. Hindi siya makakapasok ng walang susi, sabi ng isa sa mga commander ng puwersa. Gayunpaman, naririnig ng lahat ng naruroon ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga salita. Pati boses niya ay nanginginig. Tama, imposibleng makapasok siya.
Siguradong pipigilan siya ng pintong iyon. Sabi ng isa pang tao. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga salitang ito ay mga salita lamang upang aliwin ang kanilang sarili. Dati, ang mga sundalo, ang mga gwardya sa labas ng command room, at ang bomba ay hindi napigilan si Huang Feng. Ngayon, posible bang pigilan si Huang Feng sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang pinto? Ang lahat ay hindi masyadong sigurado. Boom! Sa monitor, muling binato ni Huang Feng ang pinto. Ang suntok na ito ay katulad ng dati. Ito ay tila casual, ngunit ito ay malubhang nasugatan ang pinto ng halwang metal. Ang ibabaw ng pinto ay may ngipin na naman. Nang makita ito ng lahat, bumilis ang tibok ng kanilang puso. Ano ang dapat nilang gawin? Matapos makita ang epekto ng dalawang suntok na ito, ang lahat ay wala ng anumang inaasahan na maaaring pigilan ng pinto si Huang Feng. Si Huang Feng ay masyadong malakas. Bagamat matigas ang pinto ng halwang metal, hindi ito naiiba sa papel sa harap ni Huang Feng. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Bakit hindi tayo sumuko? Oo, sumuko na tayo. Hindi natin siya matatalo. We are the representatives of several forces. Naniniwala ako na hindi siya lalayo. I think so too. He still have to face two powerful enemies now. He won't be willing to offend more people. Sa harap ng malaking banta ni Huang Feng, lahat ay handa na umamin ng pagkatalo. Wala silang choice kundi gawin iyon. Nang makitang hindi makayanan ng pinto ang pag-atake ni Huang Feng at malapit ng masira, papasok na si Huang Feng. Kung hindi sila sumuko ngayon, mabubugbog lang sila hanggang sa mamatay. Hindi nagsalita ang namamahala sa pamilya Santans, ngunit alam niya sa kanyang puso na wala na silang ibang magagawa kundi ang sumuko na ngayon. Sa iilan lamang sa kanila, imposibleng talunin si Huang Feng. Kung patuloy silang lalaban, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Gayunpaman, maaari bang garantyahan ng pagsuko ang kanilang buhay? Hindi naman kailangan. Ang taong namamahala sa pamilya Santans ay hindi kasing optimistiko ng iba. Kung si Huang Feng ay hindi maglakas loob na saktan ang mga puwersang nasa likod nila, hindi sana siya magsisimula ng digmaan. Matapos malaman ang layunin ng kanilang pagdalaw, gusto sana niyang lutisin ang bagay na ito ng mapayapa sa halip na direktang gumamit ng dahas. Sa katunayan, sa maraming puwersa, ilang tao ang nagmungkahi nito kay Huang Feng dati. Gayunpaman, hindi pumayag si Huang Feng. Nangangahulugan ito na si Huang Feng ay hindi natatakot sa kanila, at hindi rin siya natatakot sa mga puwersang nasa likod nila. Kung hindi siya makakagawa ng ganoong desisyon. Ngayon, nagalit na sila kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Dahil nakarating na sila sa ganito, napakahirap isipin na hahayaan sila ni Huang Feng. Mas malamang napatayin sila ni Huang Feng bilang babala sa iba para hindi na sila maglakas loob na bumalik dito at magkaroon ng anumang ideya tungkol sa lugar na ito. Sa makatuwid, napakababa ng posibilidad na palayain sila ni Huang Feng. Gayunpaman, gaano man kababa ang posibilidad, ito ang tanging pagpipilian na maaari nilang gawin ngayon dahil wala na silang ibang pagpipilian. Kung sila ang nagkusa na ibaba ang ulo at aminin ang pagkatalo, may pag-asa pa silang mabuhay. Kung sila ay lumaban ng walang ingat, wala sa kanila ang mabubuhay. Kaya naman, bagamat pakiramdam niya ay wala nang masyadong pag-asa sa bagay na ito, walang sinabi ang namamahala sa pamilya Santans para pigilan sila. Sa halip, pinili niyang manood ng tahimik. Sa oras na ito, binaliwala na niya ang sarili niyang buhay at kamatayan. Napakaganda kung mabubuhay siya, ngunit magiging normal kung hindi niya kaya. Pagkatapos niyang pumunta dito at mapagtanto kung gaano kalakas si Huang Feng, handa na siyang mamatay dito. Boom! Sa gitna ng talakayan ng mga tao, si Huang Feng ay nagbigay ng ikatlong suntok. Ang suntok na ito ay tuluyang tumagos sa alloy door na inakala ng lahat na matibay. Isang malaking butas ang lumitaw sa malaki at makapal na pinto. Nang makita ng lahat ang butas, tumibok ang kanilang puso. Alam nilang malapit na ang huling sandali. Kung maaari silang magpatuloy na mabuhay o hindi ay nakasalalay kay Huang Feng. Oo naman, pagkatapos noon, itinapon pa ni Huang Feng ang ilang suntok sa pinto ng halwang metal at tuluyan itong nawasak. Pagkatapos noon, pumasok si Huang Feng mula sa labas at opisyal na nagpakita sa harap ng lahat mula sa monitor. You're all here. Hinihintay mo ba ako?
Tumingin si Huang Feng sa lahat ng nasa harapan niya at sinabing may ngiti sa kanyang mukha. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ng lahat si Huang Feng, ito ang unang pagkakataon na magkaharap silang ganito. Nang maisip nila ang labis na pagganap ni Huang Feng kanina, nabahala ang lahat. Kabanata 306. Huang Feng. Huang Feng, sumuko na kami. Oo, sumusuko kami. Aminado kami ng pagkatalo. Panalo ka. Bagamat nakangiti si Huang Feng, nang makita ng iba ang ngiti ni Huang Feng, tanging kaba at takot ang kanilang naramdaman. Mabilis nilang piniling sumuko kay Huang Feng. Ito ang napag-usapan nila noon, kaya walang masama kung sabihin ito ngayon. At dahil sa ekspresyon ni Huang Feng ay lalo silang naging sigurado sa kanilang mga iniisip. Sumuko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Huang Feng. Sabi niya na may malamig na mukha, gusto mong sumuko, kaya dapat pumayag ako. Ikaw ang gustong lumaban noon. Ngayong napagtanto mo na hindi ka mananalo, pinili mong sumuko para iligtas ang iyong buhay. Kaya, kailangan kong makinig sa iyong mga pagsasaayos at hayaan mong kunin ang lahat ng mga benepisyo. Panipi, si Huang Feng ay walang kahit kaunting magandang impresyon sa mga taong ito na dumating sa kanyang planeta at may mga disenyo dito. Akala ng mga taong ito ay malakas sila at hindi siya inilagay sa kanilang mga mata. Kaya naman, hindi man lang siya binati at pumunta sa kanyang planeta. Nais nilang nakawan siya ng mga mapagkukunan sa kanyang planeta. Pagkatapos niyang lumaban, nakipag-away din ang mga ito sa kanya ng walang galang. Nais nilang sirain siya upang mahinahon nilang mapagsamantalahan ang mga mapagkukunan sa planetang ito. Ngayon, napagtanto nila na hindi sila ang kanyang kalaban. Dahil dito, isa-isa nilang gustong sumuko para mailigtas ang kanilang buhay. Kinuha nila ang lahat ng magagandang bagay. Kung inaakala nilang mananalo sila, lalaban sila. Kung hindi nila kaya, sumuko na sila. Kinailangan ba niyang passive na tanggapin ang kanilang pinili? Si Huang Feng ay labis na nalungkot tungkol dito. Kung gusto mong lumaban, sige sasamahan kita. Kung sa tingin mo ay hindi ka mananalo at gusto mong sumuko, sorry, hindi ko ito tatanggapin. Huang Feng, huwag kang mabalisa. Binili mo ang planetang ito para sa pera. Ang kapayapaan lamang ang maaaring kumita ng pera. Hindi mo kailangang lumaban hanggang kamatayan kasama ang mga puwersang nasa likod namin. Hindi ito makakabuti para sa iyo at sa mga puwersang nasa likod mo. May nagsabi, oo, sumuko na kami at inamin ang pagkatalo. Basta't tanggapin mo, lilikas na kami ngayon sa planetang ito at nangangako na hindi na babalik. Sabi ng isa pang tao, oo, atras kami kaagad. Nangangako kaming hindi na kami magtatagal dito. Ngayon, gusto lang nilang umalis ng ligtas sa lugar na ito. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, ipaubaya nila ito sa mga puwersang nasa likod nila. Gusto mong umalis? Hehe, ngumisi si Huang Feng, kahit palayain kita, masisiguro mo ba na ang mga puwersa sa likod mo ay hindi magpapadala ng mas maraming tao? Maaari mo bang garantiya na ang mga tao sa likod mo ay susuko sa aking planeta? Panipi, sandaling natahimik ang lahat. Alam nila na kahit na ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay itinuturing na isang kabiguan at ang kanilang mga pagkalugi ay hindi maliit, ang mga puwersa sa likod nila ay hindi madaling sumuko sa planetang ito. Pagkatapos ng lahat, ang planetang ito ay napakayaman sa mga mapagkukunan. Ang pagkontrol sa mga mapagkukunan ay hindi kasing simple ng kakayahang kumita ng pera, kinakatawan din ito ang kapangyarihan at katayuan. Sa makatuwid, sa harap ng isang planeta na mayaman sa mapagkukunan, imposibleng hindi matukso ang mga puwersa sa likod nila. Kahit na may pagkalugi dahil dito, wala silang pakialam. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay lubos na nakatitiyak na kahit na umalis sila sa lugar na ito, ang mga puwersa sa likod nila ay hindi susuko at tiyak na magpapadala ng mas maraming tao. Dahil sa kabiguan na ito, kapag ang mga puwersa sa likod nila ay nagpadala muli ng mga tao, tiyak na magpapadala sila ng mas marami at mas malakas na koponan. Sa oras na iyon, ang presyon sa panig ni Huang Feng ay magiging mas malaki. Gayunpaman, tiyak na hindi nila sasabihin kay Huang Feng ang ideyang ito. Kung hindi, tiyak na papatayin sila ni Huang Feng sa sobrang galit. Hindi, pagkaalis natin dito, hindi na tayo babalik. Hindi na rin magpapadala ng iba ang puwersa sa likod natin. Oo, walang ibang darating. Hanggat aalis tayo, ang usaping ito ay maituturing na mareresolba ng mapayapa.
Lahat ay maaaring kumita ng matiwasay. Oo, hanggat kaya nating iwan ang lugar na ito ng buhay, hindi magiging matindi ang hidwaan sa pagitan natin. Hindi na natin kailangan na tuluyang magka-fallout sa isa't isa. Sa oras na ito, malinaw na. Kailangan ng lahat na magsabi ng magagandang salita para pabayaan sila ni Huang Feng. Kung gaano karami ang sinabi nila kay Huang Feng, sila lang ang nakakaalam sa kanilang mga puso. Sa tingin mo ba gullible ako? O sa tingin mo tanga ako? Tumikim si Huang Feng at sinabi, sa tingin ko hindi ka naniniwala sa sinabi mo. Panipi, paano naman yun? Hindi namin intensyon na magsinungaling sa iyo. Panipi, oo, totoo ang sinabi namin. Sunod-sunod na sabi ng lahat. Gayunpaman, hindi na si Huang Feng ang Huang Feng na katatapos lang. Paano siya malilinlang sa mga salita ng mga taong ito sa harapan niya? Hindi siya naniwala ni isang salita sa mga salita ng mga taong ito. Sige, tinatamad akong makipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan. Dapat mong dalhin ang mga salitang ito sa Grim Reaper sa ilalim ng lupa, mahinang sabi ni Huang Feng. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Huang Feng, bigla silang nagulat. Puno ng takot ang mga mukha nila. Hindi mo kami mapapatay. Oo, sumuko na kami. Hindi mo kami mapapatay. Kung papatayin mo kami, hindi ka pakakawalan ng mga tao sa likod namin. Hindi mo magagawang ipagtanggol ang lugar na ito. Nararamdaman ng lahat ang banta ng kamatayan na nakaambang sa kanila habang nagmamadali nilang binyantaan si Huang Feng. Marami na akong narinig na ganyang mga salita noon. Bakit sa tingin mo lahat ay matatakot at bibitawan kita kapag sinabi mo iyon? Kung talagang takot ako sa puwersa sa likod mo, wala na akong ginawa sa iyo noon. Nakipag-negotiate na lang sana ako sa iyo, nakangiting sabi ni Huang Feng. Maraming beses nang narinig ni Huang Feng ang ganitong uri ng katulad na paghingi ng awa at pananakot. Inakala ng mga taong ito na matatakot siya kung sasabihin nila ang mga ganoong salita. Hindi nila alam na wala siyang pakialam sa mga iniisip nila. Bukod dito, inisip ng mga taong ito na matatakot siya sa mga puwersang nasa likod nila. In fact, kahit hindi sila pumunta sa kanya, pupunta siya sa kanila para mag-settle ng accounts. Hindi siya ang uri ng tao na alam lamang kung paano magdusa ng pagkalugi at hindi gumanti. Kung ganoon nga, iisipin lang ng mga taga-ibang puwersa na madali siyang mabuli. Patuloy din silang lalapit sa kanya, na gustong agawin ang kanyang mga mapagkukunan. Sa makatuwid, tiyak na papatayin sila ni Huang Feng. Kung tungkol sa sinabi ng mga taong ito tungkol sa kanyang takot sa mga puwersa sa likod nila, tiyak na hindi ito totoo. Huang Feng, papatayin mo ba talaga kami? Ang taong namamahala sa pamilya Santans ay mahinahong tumingin kay Huang Feng. Siya na yata ang pinakakalmang tao sa eksena dahil naisip na niya ang sitwasyong ito. Tama na, sinabi ni Huang Feng nang may katiyakan, kayong lahat dito, huwag niyong isipin na umalis dito ng buhay ngayon. Actually, dapat matagal na nating naisip ang ganitong sitwasyon. Simula nang pumunta tayo dito para magnakaw ng resources, dapat handa na tayong patayin, the person from the Santans family said. Tama, ang iyong kamalayan ay mas mataas kaysa sa iba, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na ikaw ay papatayin. Kabanata 307. Nararamdaman ng lahat na naruroon mula sa mahinahon at malupit na mga salita ni Huang Feng na hindi nagbibiro si Huang Feng, at hindi rin niya sinusubukan na takutin sila. Talagang handa siyang patayin silang lahat. Kahit na kailangan niyang sakta ng mga puwersang nasa likod nilang lahat, hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon. Nakaramdam ito ng takot sa lahat, ngunit sa parehong oras, sila ay malalim na naguguluhan. Bakit gustong lumaban ni Huang Feng hanggang kamatayan? Bagamat sila ay nasa mali, walang-walang hanggang kaaway sa mundong ito, tanging walang hanggang interes lamang. Malinaw, ang pagpapalam sa kanila ay higit na naaayon sa mga interes ni Huang Feng. Bakit naging matigas ang ulo ni Huang Feng na patayin sila? Ano ang mabuting may dudulot ng pagpatay sa kanila? Hindi ito magdadala sa kanya ng anumang mga benepisyo. Sa halip, gagawin siyang mga kaaway ng ilang mas malalakas na puwersa. Ito ay ganap na nakakapinsala. Hindi nila maintindihan kung bakit gagawa ng ganoong pagpili si Huang Feng. Bagaman hindi mahina ang sandatahang lakas na dinala nila sa planetang ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng mga puwersang nasa likod nila.
Bawat isa sa kanila ay may makapangyarihang puwersa sa likod nila. Kapag nagsanib puwersa ang mga puwersang ito upang salakayin ang isang partikular na tao o puwersa, walang sinuman o puwersa ang makakapigil sa kanila. Saan nakuha ni Huang Feng ang kanyang lakas ng loob at kumpiyansa? Naisip ba niya na kaya niyang harangan ang mga pag-atake ng napakaraming puwersa at maglakas loob na saktan ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay at lumaban hanggang kamatayan sa kanila? Ito ay ganap na pagpapakamatay na pag-uugali, okay. Hindi ito maisip ng karamihan, ngunit alam nila na nakapagdesisyon na si Huang Feng. Hindi siya nagbibiro nang sabihin niya ang mga katagang iyon ngayon lang. Nararamdaman din nila ang isang malakas na mamamatay tao na aura mula kay Huang Feng. Talagang sasalakayin niya sila, at papatayin niya sila. Habang ang lahat ay nagpapanik, lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sandata at naghanda upang salakayin si Huang Feng. Bagamat alam nila na napakaliit ng posibilidad na patayin si Huang Feng, wala silang pagpipilian kundi gawin ito. Kung hindi nila ito gagawin, sila ay naghihintay para sa kamatayan, nakaupo doon at naghihintay ng kamatayan. Malinaw na ayaw nilang hintayin ang kamatayan. Ayaw nilang maghintay sa kamatayan. Kahit kaunting pag-asa lang ay ayaw nilang sumuko. Inilabas din ng namamahala sa pamilya Santans ang kanyang sandata at naghanda sa pag-atake kay Huang Feng. Bagamat alam niyang walang epekto ang ginawa niya, mas lalo siyang ayaw na wala. Oo nga, sa sandaling inilabas nila ang kanilang mga sandata, ang figure ni Huang Feng ay biglang nawala sa kanilang harapan. Pagkatapos, tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa command room. Wala pang isang minuto, bumalik sa katahimikan ang lugar. Sa oras na ito, ang tanging nakatayo pa rin sa command room ay si Huang Feng. Ang iba naman, lahat sila ay nakahandusay sa lupa, hingal na hingal. Tiningnan ni Huang Feng ang mga bangkay sa buong lupa, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Matapos ang mahabang panahon, hindi na niya maalala kung ilang tao ang napatay niya. Matagal na siyang manhid sa pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, bagaman nakapatay siya ng maraming tao, hindi siya isang taong uhaw sa dugo, at hindi rin siya isang taong pumatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Ang mga taong pinatay niya ay nararapat na mamatay. Ang mga taong nasa harapan niya ay halatang mga taong karapat-dapat mamatay. Nang dumating sila sa planetang ito at gustong agawin ang kanyang mga kayamanan, nakagawa na sila ng isang malaking pagkakamali at nakatakdang mamatay dito. Ang pagpatay sa mga taong ito ay hindi nangangahulugan na ang labanan sa labas ay ganap na natapos. Dapat hindi pa rin alam ng mga taong iyon ang sitwasyon dito at nakikipag-away pa rin sa mga taong dinala ni Huang Feng. Lumapit si Huang Feng sa harap ng computer at mahusay na pinaandar ito. Pagkatapos, ang mga robot ng labanan sa gilid ng magkasanib na puwersa ay biglang tumigil sa paggalaw at tumayo sa lugar. Ang mga fighter jet at iba't ibang sasakyang panghimpapawid na lumipad na ay napilitang lumapag sa lupa. Ang mga sundalong tao sa magkasanib na puwersa ay natigilan nang makita nila ang eksenang ito. Hindi nila alam ang nangyari. Gayunpaman, sigurado sila sa isang bagay, at iyon ay may nangyari sa kanilang command room. Kung hindi magkakaroon ng ganoong pagbabago sa larangan ng digmaan. Kung tungkol sa tiyak na pagbabago, hindi sila malinaw sa kanilang mga puso. Matapos mawala ang mga combat robot, iba't ibang mecha, sasakyang panghimpapawid, at iba pang takip, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga sundalong tao ay lubhang nabawasan. Alam nila na sa sarili nilang lakas, imposibleng talunin ang mga tao sa kabilang panig, kaya natural, sumuko sila sa pagtutol. Ito ang sagabal ng ganitong uri ng ultramodernong digmaan. Maraming bagay ang kinokontrol ng mga computer. Kapag nagkaroon ng problema sa mga computer, ang mga armas sa larangan ng digmaan ay magkakaroon din ng mga problema at mawawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Ito ay magiging katulad ng kasalukuyang sitwasyon. Kung ang mga sundalong tao ay umasa sa kanilang sarili, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay lubhang mababawasan. Napakahirap para sa mga sundalong tao na manalo sa labanan ng mag-isa. Lahat, makinig kayo, ang inyong mga commander ay pinatay ko na lahat. Kung ayaw ninyong mamatay, ibaba ninyo ang inyong mga sandata at sumuko. Kung hindi, ipapadala ko kayo upang makita sila. Ipinadala ni Huang Feng ang kanyang boses sa pamamagitan ng mga combat robot, iba't ibang mecha, sasakyang panghimpapawid,
at iba pa. Sa wakas ay naunawaan ng mga sundalo sa eksena ang nangyayari sa oras na ito. Sumang-ayon din ito sa kanilang naunang hula, ngunit hindi nila maisip kung bakit ang kanilang command room ay napakahusay na nakatago at ang nakapalibot na puwersa ng depensa ay sapat na. Napakadali para sa kabilang partido na mahanap ito, pumasok, at patayin ang kanilang mga commander. Ilan lamang sa mga taong nakipag-away kay Huang Feng noon at maswerteng hindi napatay ang may ilang mahinang hula sa kanilang mga puso. Gayunpaman, gaano man ito ginawa ng kabilang partido, ito ang dapat na katotohanan. Kung hindi, ang mga robot, mecha, at iba pa sa larangan ng digmaan ay hindi biglang hihinto sa himpapawid. Ngayon ang tanong na dapat nilang isaalang-alang ay kung itutuloy pa ba ang laban o susuko at magiging bihag. Ito ay isang medyo mahirap na pagpipilian. Kung patuloy silang lalaban, naranasan na nila ang lakas ng mga tao sa panig ni Huang Feng. Kung patuloy silang lalaban, napakaliit ng tsansa nilang manalo. Higit pa rito, ang kanilang mga combat robot, mecha, aircraft, at iba pang malalakas na armas ay hindi magagamit, kaya ang kanilang mga pagkakataong manalo ay mas payat, o kung tuwirang sabihin, ito ay karaniwang imposible para sa kanila na manalo. Kung sumuko sila, magiging bihag sila ng kabilang partido. Ang ilan sa kanila ay mapagmataas at walang pakialam sa pagiging bihag. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay nag-aalala rin na sila ay pagmamaltrato pagkatapos sumuko. Sa makatuwid, ayaw nila, ni hindi sila ng ahas na sumuko ng madali. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ni Huang Feng ng masyadong maraming oras para mag-isip. Sa pamamagitan ng Green Slugs, napansin niya na ang dalawang pinakamakapangyarihang kaaway sa kanyang isip ay lumalapit sa kanya. Kitang-kita na ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay nagpasya na sumali pagkatapos ng napakatagal na panunood ng palabas. Higit pa rito, gusto nilang samantalahin ang sandaling ang labanan sa pagitan ni Huang Feng at ng mga taong nasa harap niya ay nasa pinakamatinding labanan. Kabanata 308. Ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng puwersang dumating sa planetang ito. Alam ito ni Huang Feng, at gayon din ang iba pang puwersa. Sa makatuwid, nadama ng mga tao ng mga puwersang iyon na hindi lalaban hanggang kamatayan si Huang Feng sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang pinakamalaking kaaway ni Huang Feng ay ang dalawang opisyal na puwersa. Hindi na kailangang makipaglaban hanggang kamatayan sa kanila. Kung tutuusin, kahit na magkaroon sila ng top-okan dito, magmimina lamang sila ng isang bahagi ng mga mapagkukunan. Hindi nila itataboy si Huang Feng, at hindi rin nila sakupin ang lahat ng mapagkukunan. Hindi bababa sa pansamantala, ngunit magkaiba ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Simula nang dumating sila, itinago nila ang kanilang tunay na pagkatao at nagkunwaring mga magnanakaw. Malinaw, gusto nilang ganap na sakupin ang lugar na ito. Pagkatapos, gagamitin nila ang opisyal na puwersa para sugpuin ang mga bandido. Sa oras na iyon, marapat nilang sakupin ang lugar na ito. Sa makatuwid, sa mata ng mga tao ng iba pang puwersa, si Huang Feng ang nagbabantay laban sa mga opisyal na puwersa ng dalawang superpower, hindi sila. May posibilidad silang makipagtulungan kay Huang Feng, ngunit hindi nila inaasahan na magiging napakatigas ng ulo ni Huang Feng. Makipag-away siya hanggang kamatayan sa kanila nang walang kaunting balak makipag-ayos. Bagamat hindi pinili ni Huang Feng na makipagkompromiso sa mga puwersang iyon, hindi ito nangangahulugan na hindi niya inilagay ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan niya ang mga galaw ng dalawang superpower at nagre-react sa tamang oras. Buti na lang at naghihintay na lang ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower para panuurin ang laban ng mga tigre. Hindi sila nakilahok ng maaga, na nagbigay kay Huang Feng ng sapat na oras at lakas upang maalis ang iba pang puwersa. Tinatayang masyadong kumpiyansa sa sariling lakas ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower kaya hindi sila nagmamadaling umatake. Sa halip, gusto nilang gamitin si Huang Feng para puksain ang mga tropa ng iba pang puwersa at tuluyang itaboy sila sa planetang ito. Sa oras na iyon, maaari nilang ganap na sakupin ang lugar na ito. Habang si Huang Feng ay nakikipaglaban sa huling kalyadong puwersa, malamang na naramdaman ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower na ito na ang tamang oras, kaya nagsimula silang kumilos.
Naghahanda silang sumali noong si Huang Feng at ang pinakamalakas na puwersa ng kalyadong puwersa ay mahigpit na lumaban, upang maninila ang mga benepisyo. Malinaw na nakita ni Huang Feng ang eksenang ito sa pamamagitan ng pangitain ng Green Slug. Sa makatuwid, hindi siya maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras dito, at hindi rin niya bibigyan ng pagkakataon ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Ito na ang huling minuto. Kung hindi ka magdedesisyon, tutulungan kitang magdesisyon. Narinig ang malamig na boses ni Huang Feng. Hindi siya makapagsalita ng mahina sa kalaban. Kung gagawin niya ito, imposibleng takutin ang kaaway, at iisipin ng kaaway na siya ay isang pushover. Naramdaman din ng mga sundalo sa larangan ng digmaan ang kalupitan sa mga salita ni Huang Feng. Alam nila na hindi nagbibiro si Huang Feng, at hindi rin siya nakikipagnegosasyon sa kanila. Kung hindi pa rin sila gagawa ng desisyon, talagang tutulungan sila ni Huang Feng na gumawa ng desisyon, at ang desisyong ito ay malamang na magpatuloy sa pag-atake sa kanila. Matapos maunawaan ang sitwasyong ito, ibinaba ng mga ayaw magpatuloy sa pakikipaglaban ang kanilang mga armas at piniling sumuko. Ayaw nilang hintayin si Huang Feng na magpatuloy sa pag-atake bago gumawa ng desisyon. Kapag dumating ang oras na iyon, maaaring wala na silang pagkakataong sumuko. Siyempre, sa dami ng mga sundalo, hindi lahat sa kanila ay natatakot sa kamatayan at piniling sumuko. Laging may ilan na hindi natatakot sa kamatayan at piniling magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay minorya lamang. Gaano man sila katapat sa mga puwersang nasa likod nila, ang mga taong ito ay kadalasang gustong iligtas ang kanilang sariling buhay. Ang mga piniling sumuko ay hindi naging tapat sa mga puwersang nasa likod nila. Naramdaman lang nila na sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, ang pagsuko ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Malamang na hindi sila papatayin ni Huang Feng. Pagkatapos nilang palayain, maaari nilang piliing magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanilang sariling puwersa. Sa kanilang pananaw, tiyak na hindi nila mapapanalo ang kasalukuyang sitwasyon. Kung pipiliin nilang ipagpatuloy ang laban, magiging tanga sila. Sa makatuwid, hindi nila naramdaman na mayroong anumang bagay na nakakahiya sa pagsuko. Para sa mga ayaw sumuko at piniling matigas ang ulo na lumaban, si Huang Feng ay natural na hindi magiging maawin. Inatake niya sila ng buong lakas, maging ang mga combat robot, aircraft, at mechas na kabilang sa Allied Forces ay kontrolado niya para salakayin ang mga ayaw sumuko. Sa harap ng baliw at makapangyarihang firepower na ito, hindi nagtagal at tuluyang nalipol ang mga piniling magpatuloy sa pakikipaglaban. Upang pigilan ang iba na magkaroon ng anumang iniisip na hindi nila dapat isipin, hindi man lang binigyan ni Huang Feng ng pagkakataon ang mga taong nagpatuloy sa pakikipaglaban na sumuko. Ang pagkakataon ay ibinigay sa kanila noon, ngunit ayaw nilang tanggapin ito. Ngayon, imposibleng pagsisihan ito. Nang matapos ang labanan, inayos ni Huang Feng ang kanyang mga tao na mabilis na linisin ang larangan ng digmaan, mag-impake ng mga armas, kunin ang mga bilanggo, at iba pa. Para naman sa mga mecha, combat robot, at iba pa, kinokontrol sila ni Huang Feng na maghintay ng tahimik sa isang lugar. Nagkaroon pa rin ng ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga mecha at mga robot ng labanan. Ang mga robot ng labanan ay ganap na umasa sa mga utos upang labanan at walang sariling mga iniisip. Madali silang makokontrol ni Huang Feng sa pamamagitan ng computer. Gayunpaman, iba ang mga mecha. Bagamat bahagyang kontrolado ng computer ang mga mecha, may mga sundalo sa loob ng mga mecha na kayang kontrolin din ang mga mecha. Gayunpaman, ang bawat mecha ay may backend terminal. Ngayon pa lang, ayaw sumuko ng ilan sa mga mecha warriors. Ginamit ni Huang Feng ang computer terminal para maparalisa ang mga mecha na iyon at mawala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngayong ganap na natapos ang labanan, ang mga mecha warriors na iyon na ayaw sumuko ay hinarap na ni Huang Feng. Ang lahat ng mga mecha ay naging mga bilanggo ni Huang Feng, ngunit hindi lahat ng mga mecha ay maaaring maibalik sa labanan. Walang pakialam si Huang Feng tungkol dito ngayon. Kailangan niyang linisin ang larangan ng digmaan bago dumating ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Pagkatapos, maaari niyang italaga ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa dalawang superpower. Noon lamang niya matatalo ang dalawang superpower. Para naman sa mga bihag, natural na ipinadala sila ni Huang Feng sa kanyang base camp.
Ang pag-iwan sa kanila dito ay makakaabala lamang sa kanya at hindi makakapagbigay sa kanya ng anumang tulong. Habang si Huang Feng ay apurahang nililinas ang larangan ng digmaan, ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay marilag na papalapit. Ang lakas na ipinakita ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay karapat-dapat sa kanilang reputasyon. Dati, kapag nagsanib puwersa ang ibang puwersa, hindi maihahambing ang kanilang lakas sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Kabanata 3,900. Ang bagong natuklasang planeta na ito na binili ni Huang Feng sa halagang 600 bilyon ay may sag-anang mapagkukunan na lumampas sa inaasahan ng lahat. Mayroong maraming mga uri ng mga mapagkukunan dito, at ang kabuuang halaga ng mga mapagkukunan na nilalaman nito ay napakataas din. Kahit na ang isang pag-iral tulad ng Fengfan Nation ay mahihirapang hindi malaipat. Sa makatuwid, pagkatapos na ipaalam ni Bai Sensi sa mga nakatataas tungkol sa pagtuklas na ito, ang mga nakatataas ng Fengfan Nation ay nagkakaisang nagpasya na kailangan nilang sakupin ang planetang ito anuman ang mangyari. Bilang karagdagan, bilang Commander-in-Chief ng operasyong ito, hindi ninais ni Bai Sensi na mabaigo ang kanyang operasyon. Walang gustong mabaigo, lalo na para sa isang tulad ni Bai Sensi, na nasa mataas na posisyon at may likas na mapagmataas. Mas lalong hindi niya nagustuhan ang kabiguan. Kaya naman, pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang talunin ang hukbo ng Fiery Wind Nation at ganap na sakupin ang planetang ito. Sa pag-iisip nito, tumingin si Bai Sensi sa kanyang assistant sa tabi niya at mahinahong nagtanong, ano ang sitwasyon sa hukbo ng Fiery Wind Nation? Mula sa sandaling nakipaglaban si Huang Feng sa huling labanan kasama ang huling kalyadong puwersa, sa isip ni Bai Sensi, si Huang Feng at ang mga tao mula sa iba pang puwersa ay umalis na sa planetang ito. Wala na silang kakayahan at kapital para itatag ang kanilang sarili sa planetang ito, kaya hindi na sila nababahala. Sa makatuwid, ang kalaban na isinasaalang-alang niya ngayon ay ang parehong makapangyarihang hukbo ng Fiery Wind Nation. Binabantayan din niya ang mga galaw nila. General, umaandar na rin ang fleet ng Fiery Wind Nation, at ang kanilang destinasyon ay pareho sa atin. Hindi nila itinatago ang kanilang kinaroroonan, agad na sagot ng katulong. Ang mga hukbo ng Fiery Wind Nation at ng Fengfan Nation ay sinusubaybayan ng isa't isa, at alam ito ng magkabilang panig. Sa primitive na planetang ito, napakakaunting mga pamamaraan na magagamit, kaya hindi madaling maiwasan ang pagbabantay ng bawat isa. Sa makatuwid, ang magkabilang panig ay nagkakaisang pinili na kumilos ng hayag sa halip na patago. Malinaw, handa silang talunin ang kanilang kalaban sa isang direktang labanan, at hindi sa pamamagitan ng iba pang mga trick. Parehong destinasyon, kawawang Huang Feng. Malamang masaya pa rin siya ngayon, pero hindi niya inasahan na sabay-sabay siyang tatamaan ng fleets ng dalawang superpower. Pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang katulong, si Bai Sensi ay nagpahayag ng malupit at mapang-akit ng ngiti. Ang kanilang destinasyon sa pagkakataong ito ay ang lugar kung saan nakipaglaban si Huang Feng sa huling labanan kasama ang huling puwersang Kalyadong. Bagamat hindi nila sineseryoso si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya, ang pag-iwan kay Huang Feng at ang iba pa rito ay palaging isang salot. Sa makatuwid, kailangan nilang alisin si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya bago ang huling labanan. Noon lamang nila matatalo at maalis ang tunay na kalaban sa kanilang mga puso. Bukod dito, si Bai Sensi ay may sama ng loob kay Huang Feng, kaya mas ayaw niyang paalisan si Huang Feng. Natakot pa siya na si Huang Feng ay makatakas pagkatapos makita ang malaking pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Kung nangyari iyon, hindi niya magagawang ipaghiganti ang dati niyang sama ng loob. Sa makatuwid, bago makatakas si Huang Feng, kailangan niyang kabkuban siya, salakayin, at patayin. At ngayon, itinakda na rin ng Fiery Wind Nation ang kanilang destinasyon bilang lokasyon ni Huang Feng. Ang dalawang superpower ay may parehong layunin, at alinman sa panig ay isang bagay na maaaring labanan ni Huang Feng at ng puwersa sa likod niya. Ngayon na ang dalawang superpower ay sabay na umaatake kay Huang Feng, nangangahulugan ito na si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay mapapahamak. Walang pag-asa na mabuhay. Nang makitang malas si Huang Feng, si Bai Sensi, na may sama ng loob kay Huang Feng, ay natural na nakaramdam ng saya. Tila nakita na niya ang eksena ng pagkamatay ni Huang Feng.
Ito ay isang eksena na nagparamdam sa kanya ng kaginhawahan at kaligayahan. Ipasa ang utos na palakasin ang pagbabantay at maingat na subaybayan ang fleet ng Fiery Wind Nation. Ayokong tambangan ng mga bastard na iyon ng Fiery Wind Nation habang sinasalakay natin si Huang Feng, utos ni Bai Sensei. Ang Fiery Wind Nation ay palaging isang malaking pag-aalala para kay Bai Sensei. Sa pagharap sa napakalakas na kaaway, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Kung hindi, ang naghihintay sa kanya ay tiyak na isang kabang-abang na kahihinatnan. Oo, sagot ng katulong. Nakahiga si Bai Sensei sa upuan at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip ang paparating na labanan sa Fiery Wind Nation. Para naman kay Huang Feng, hindi man lang niya inisip ang tungkol sa kanya. Sa kabilang panig, ang fleet ng Fiery Wind Nation ay sumusulong din. Ang kanilang target ay si Huang Feng din. Ang kanilang Commander-in-Chief, si Dons, ay may kaparehong ideya kay Bai Sensei. Hindi rin niya inilagay si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, mayroon lamang isang kaaway, at iyon ay ang hukbo ng Feng Fan Nation na pinamumunuan ni Bai Sensei. Gayunpaman, bago ang mapagpasyang labanan sa hukbo ng Feng Fan Nation, malinaw na kailangan nilang alisin muna si Huang Feng at ang puwersang nasa likod niya. Saka lamang nila magagawang labanan ang hukbo ng Feng Fan Nation ng walang pagpipigil. Habang nagbabantay si Bai Sensei laban sa hukbo ng Fiery Wind Nation, ang hukbo ng Fiery Wind Nation ay nagpapanatili din ng mataas na antas ng pagbabantay laban sa hukbo ng Feng Fan Nation sa ilalim ng kahilingan ni Dons. Bagamat hindi nila agad aatake ang kabilang partido, itinuring nilang lahat ang kabilang partido bilang kanilang huli at pinakamakapangyarihang kaaway. Para sa kanilang karaniwang target, si Huang Feng, halos magkasabay na hindi siya pinansin ng magkabilang panig. Dahil hindi nila pinansin si Huang Feng, natural na hindi naglakas loob si Huang Feng na baliwalain sila. Matapos malaman na malapit na silang dumating, naghanda na si Huang Feng. Gayunpaman, nang malaman niyang halos magkasabay na darating ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, nakaramdam siya ng kaunting pressure sa kanyang puso. Talagang mataas ang tingin nila sa akin, nakangiting sabi ni Huang Feng sa sarili. Kahit na hindi dumating ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower para hanapin si Huang Feng ay nagkusa na hanapin sila. Pagkatapos ng lahat, ito ang planeta ni Huang Feng. Hindi papayagan ni Huang Feng ang mga tao mula sa ibang puwersa na mapunta sa planetang ito nang walang pahintulot niya. Lalo na ang mga ganoong puwersa na halatang may masamang intensyon, hindi niya sila tatanggapin. Ngayon, ang huling labanan upang matukoy ang pagmamay-ari ng planetang ito ay magsisimula na. Handa ka na ba? Ikaw na ang magtanghal mamaya, tanong ni Huang Feng sa binata sa tabi niya. No problem, Master. Ipapakita ko sa kanila ang aking galing mamaya, confident na sabi ng binata. Manam, tumango si Huang Feng. Ang binatang ito ay isang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng. Ang aliping ito ay isang hacker, isang sobrang hacker. Ang kanyang teknolohiya ay nauna ng ilang dekada kaysa sa mga hacker sa space-time na ito. Siyempre, hindi naman mababa ang presyong ipapalit sa kanya. Ito ay isang buong 2 bilyon. Hindi dahil hindi pa ipinagpalit ni Huang Feng ang isang hacker noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang napakamahal. Nagdulot ito sa kanya ng damdamin at sakit. Gayunpaman, upang manalo sa susunod na labanan, at upang madaling manalo at mabawasan ang mga pagkatalo, ang sobrang hacker na ito ay kailangang palitan. Not to mention that the other party wanted only 2 billion, kahit na 20 billion. Si Huang Feng ay magpupuyos pa rin ng ngipin at ipapalit ito. Kabanata 3,010. Si Bai Sensei ay nakaupo sa kanyang command ship na may nakaka-relax na ekspresyon. Hawak niya ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay at hindi nagmamadaling humigop. Parang hindi siya kinabahan bago ang isang malaking laban. Naapektuhan din ng estado ni Bai Sensei ang mga taong nasa ibaba niya. Hindi gaanong tao sa fleet ng Fender Nation ang kinakabahan. Bagamat alam ng karamihan sa kanila na maraming sunod-sunod na natalo ang kanilang kalaban kamakailan, hindi pa rin nila sineseryoso ang kalaban na haharapin nila. Ang dahilan ay sila ay mula sa Fender Nation, at sila ang mga elite na tropa ng Fender Nation.
Bilang isa sa dalawang superpower sa universo na ito, ang mga piling tropa ng Fender Nation ay may sapat na lakas at kumpiyansa upang hindi ilagay ang iba sa kanilang mga mata. Kahit na ang taong iyon o puwersa ay gumanap ng napakahusay kamakailan, ito ay pareho pa rin. Bukod sa Firestorm Nation, gaano man kalakas ang puwersa, magagawa pa rin nilang makipaglaban sa mga tao ng Fender Nation. Si Bais Sensei ay may ganoong pag-iisip, at gayon din ang mga sundalong nasa ilalim niya. Sa makatuwid, kahit na alam ng lahat na may darating na labanan, walang sinuman sa armada ang kinakabahan o natatakot. Tumingin si Bais Sensei sa walang hangganang kalangitan sa harap niya. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Huang Feng ay lumitaw sa kanyang isipan. Dahil sa pagtanggi ni Huang Feng, wala siyang kahit kaunting magandang impresyon kay Huang Feng. Mayroon lamang siyang mga negatibong impresyon kay Huang Feng, tulad ng pagmamataas, katangahan, at pagiging impulsiveness. Noong panahong iyon, pagkatapos tanggihan ni Huang Feng ang mungkahi ni Bais Sensei na bumili ng planeta, nagpakilos si Bais Sensei ng isang fleet upang harangin si Huang Feng. Gusto niyang hulihin si Huang Feng at tanungin siya tungkol sa lokasyon ng planeta. Gayunpaman, hindi lamang nabigo ang operasyon, ngunit ang fleet na ipinadala niya ay nawala din ng hindi maipaliwanag. Wala pang balita sa kanila hanggang ngayon. Ang mga taong iyon ay tila biglang naglaho sa sansinukob na ito, na para bang hindi sila umiral. Hindi alam ni Bais Sensei kung ano ang nangyari sa oras na iyon, at kung ano ang nangyari sa kanyang mga tao, ngunit sigurado siya na ang lahat ng ito ay may kaugnayan kay Huang Feng. Bilang karagdagan, hindi nag-atubili si Huang Feng na tanggihan ang kanyang suhestyon na bumili ng planeta. Naitakda ang awayan ng dalawa, at ngayon, oras na para ayusin ang score. Walang pakialam si Bais Sensei kay Huang Feng, kaya napaka-relax niya. Hindi ito gawa, ngunit dahil wala siyang pakialam kay Huang Feng mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinakatawan niya ang makapangyarihang Fengli Country, at ang hukbong pinamunuan niya ay ang elite ng Fengli Country. Bagamat ang skeleton flag ay nakasabit sa labas ng kanilang fleet, ito ay pabalat lamang. Ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay ang piling hukbo ng Fengli Country. Para kay Huang Feng, kahit na hindi nila nalaman ang eksaktong pagkakakilanlan nito, hindi alam kung saan siya nanggaling, at hindi alam kung tao ba siya o hindi ito isinasa puso ni Bais Sensei. Naniniwala siya na si Huang Feng ay walang iba kundi isang taong lumabas mula sa isang maliit na bansa sa isang maliit na planeta. Nakamit niya ang ilang tagumpay at nagtataglay ng tiyak na lakas. Maaari siyang makipaglaban sa isang tiyak na puwersa sa kanilang bansa, ngunit hindi siya magiging masyadong malakas. Dahil mismo sa biglaang lakas na ito kaya ang batang si Huang Feng ay naging mapagmataas at mapusok. Naglakas loob pa siyang tumanggi sa suhestyon ni Bais Sensei na bumili ng planeta. Maraming mga puwersang tulad nito na lumitaw ng wala saan. Marahil ay kamangha-mangha sila noong una silang lumitaw, ngunit iyon lang. Hindi sila magtatagal. Hindi pa banggitin ng makapangyarihang Fengli Country, ang grupo ni Huang Feng ay walang kalamangan kahit kumpara sa mga malalakas na puwersang iyon. Ang dahilan kung bakit maaaring patuloy na magdulot ng matinding pagkatalo si Bais Sensei at masira pa ang mga koponan na ipinadala ng iba pang puwersa ay higit sa lahat dahil ang panig ni Huang Feng ay handa ng husto. Handa na silang lumaban dito simula pa lang. Hindi inaasahan ng ibang puwersa na pipiliin ni Huang Feng na makipaglaban ng direkta, kaya hindi sila handa ng husto. Ang koponan na kanilang ipinadala dito ay halatang hindi kayang pantayan ang buong lakas ng iba pang puwersa. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay nanalo ng maraming laban dito, hindi ito nangangahulugan na si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay mas malakas kaysa sa iba pang puwersa na umuunlad sa loob ng maraming taon. Masasabi lamang na mayroon silang ilang mga pakinabang dito. Sa sandaling ang mga puwersang natalo niya ay naging seryoso at nagsimulang salakayin si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ng buong lakas, kung gayon si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay hindi makayanan ito at babagsak. Gayunpaman, malinaw na hindi handa si Bais Sensei para doon. Pinili niyang maglunsad ng pag-atake ngayon. Sa oras na ito, dapat ay kampante si Huang Feng, ngunit tiyak na nasira ang kanyang lakas sa nakaraang labanan. Ang pag-atake kay Huang Feng sa oras na ito ay maaaring mabawasan ang mga pagkatalo sa kanyang panig. Bilang karagdagan, ang iba pang puwersa ay natalo at itinaboy ni Huang Feng.
Kung matalo nila si Huang Feng sa oras na ito at inagaw ang pagmamayari ng planetang ito mula kay Huang Feng at sa mga taong nasa likod niya, kung gayon ang ibang puwersa ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa planetang ito. Wala silang dahilan, at hindi hahayaan ni Bai Sensi na magtagumpay sila. Sa oras na iyon, ang planetang ito ay ganap na pag-aari ng Fengli Country. Siyempre, bago iyon, kailangan pa nilang harapin ang isa pang malakas na kalaban, ang Firestorm Wind Country. Kung ikukumpara sa biglaang paglitaw ni Huang Feng, sa isip ni Bai Sensi, ang hukbo ng Firestorm Wind Country ay halatang mas mapanganib. Palaging may alitan sa pagitan ng Fengli Country at ng Firestorm Wind Country. Ang dalawang bansa ay naglalaban sa loob ng maraming taon, at nagkaroon pa nga ng digmaan ilang dekada na ang nakalilipas. Sa makatuwid, si Bai Sensi at ang iba pang mga tao ng Fengli Country ay mas mapagbantay laban sa Firestorm Wind Country. Alam nila kung gaano kalakas ang Firestorm Wind Country. Sa makatuwid, nang malaman nila na ang hukbo ng Firestorm Wind Country ay dumating na rin sa planetang ito, itinuring na ni Bai Sensi at ng mga sundalong dinala niya ang hukbo ng Firestorm Wind Country bilang kanilang pinakamalaki at pinakamapanganib na kalaban. Para naman kay Huang Feng at sa iba pang puwersa, hindi nila ito inilagay sa kanilang mga mata sa simula pa lang. Nang isaalang-alang nila ang problema, palagi nilang itinuturing ang hukbo ng Firestorm Wind Country bilang isang haka-haka na kaaway. Ang hukbo ng Inferno Wind Nation ay malinaw na hindi pumunta dito para sa pamamasyal. Nandito rin sila para sa mga karapatan sa planetang ito. Noong nakaraan, ang ganitong uri ng labanan sa mga karapatan sa isang bagong natuklasang planeta ay nangyari noon sa pagitan ng dalawang bansa. Masasabing ilang beses na silang nag-away dahil sa ganitong bagay. Sa bawat oras, maglalaban sila sa ilalim ng pagkukunwari ng mga pirata sa kalawakan, ngunit alam ng magkabilang panig ang tunay na pagkakakilanlan ng isa sa kanilang mga puso. Ang resulta ng labanan ay ang Fengli Country ay dahado. Mas marami silang natalo kaysa nanalo. Sa makatuwid, nawalan sila ng pagmamayari ng maraming bagong planeta. Gayunpaman, hindi sila maaaring mawala sa oras na ito.